Magandang araw mga bata, ako nga pala si Binibining Bessery. Kumusta kayo? Mabuti! Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at magdasal tayo. Pangunahan mo ang panalangin, Kimberly, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. May lumiban ba sa klase? Mabuti naman kung ganon. Bigyan ang iyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay magbabalik-aral tayo. Sino sa inyo ang nakakaalala ng ating aralin noong nakaraan? Sige, Sandara. Tama, ito ay tungkol sa pangalan. Sino sa inyo ang makakapagtukoy ano ang pangalan? Mariel? Tama, mahusay. Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Gusto niyo bang makinig ng isang awitin at sumayaw? Sige, magsitayo ang lahat at humanap ng kapareha at awitin natin ang saliw ng awiting Ako, Ikaw, Tayo'y Isang Komunidad. Ako'y isang komunidad, ako'y isang komunidad, ako'y isang komunidad, ako'y isang komunidad. Sabay-sabay! Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ika'y isang komunidad, ika'y isang komunidad, ika'y isang komunidad, ika'y isang komunidad. La, sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad. Sabay-sabay at sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad, isang komunidad, ikaw, tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak, sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Bago tayo magpatuloy sa ating pangunahing talakayan ngayon, naghanda ako ng isang laro o aktibidad na pinamagatang Hulaan ang Larawan. Sino sa inyo ang nakakaalam ng larong ito? Maaaring itaas ang kanang kamay
Mabuti ay tila pamilyar sa inyo ang larong ito. Sige, handa na ba ang klase? Sige, magsimula na tayo. Una, Patlang ay mabait na bata. Tama! Ako ay mabait na bata. Pangalawa, Patlang ay aking kaibigan. Tama! Sila ay aking kaibigan. Napakahusay nyo naman. Pangatlo, Patlang ay aking kaibigan. Tama! Siya ang aking kaibigan. Pang-apat, sapat lang ang bahay na ito. Tama! Sa amin ang bahay na ito. Pang-lima, patlang ang lapis na ito. Tama! Akin ang lapis na ito. Napakahusay nyo naman. Ano ang napansin nyo sa mga salitang inyong nahulaan? Mayroon bang gustong ibahagi ang kanyang ideya? Ano ito? Sige, Danica. Mahusay! Bago tayo magsimula sa ating diskusyon, narito ang mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang uri ng panghalip. Pangalawa, nakakasulat ng sariling mga halimbawa sa bawat uri ng panghalip. Pangatlo, napapahalagahan ang gamit ng panghalip sa bawat uri nito sa pangungusap. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin kung ano ang panghalip. Mayroon ba dito may kaalaman kung ano ang panghalip? Mahusay! Sino sa inyo ang maaaring magbigay ng halimbawa? Magtaas ng kanang kamay? Sige, Jolan. Tama, ako ay isang halimbawa ng panghalip. Ang panghalip, ayon sa Balarila, ang panghalip ay bahagi ng pananalita o parts of speech sa Ingles. Ito ay salita o katagang na panghalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Mayroon itong 4 na uri. Pakibasa. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Una ay ang panghalip panao. Ito ay panghalip na inahalili sa pangalan ng tao. May kailanan, kaukulan at panauhan. Unang panauhan ay tumutukoy sa nagsasalita. Halimbawa, ako, ko, akin, kita, tayo, natin, atin, kami, namin. Halimbawa, ako ay pumunta sa Maynila. Ako ay pumunta sa Maynila. Saan ako pumunta? Sino ang nagsasalita? 'Di ba? Ako. Ako ay pumunta sa Maynila. Pangalawa, tayo nang pumunta sa Antipolo. Tayo nang pumunta sa Antipolo. Pangatlo, akin ang relong iyan. Akin ang relong iyan. Tumutukoy sa unang nagsasalita. Akin ang relong iyan. Pang-apat, kami ay may parehong suot. Tumutukoy sa unang nagsasalita. Sila daw ay may pareha ng suot. So, kami ay may parehong suot.
Sino sa inyo ang maaaring magbigay ng ibang halimbawa? Magtaas ng kanang kamay. Sige, Hazel. Mahusay! Bigyan ng 5 palakpak si Hazel. 1, 2, 3, 4, 5. Pangalawang uri ng panghalip na panao. Ikalawang panauhan, tumutukoy sa taong kinakausap. Halimbawa, ikaw, mo, iyo, ninyo, inyo. Halimbawa, ikaw ang iniibig ng lahat. Sino ang iniibig ng lahat? Tama, ikaw. Ikaw ang iniibig ng lahat. Tumutukoy sa nagsasalita. Pangalawa, nakikita kita sa tapat ng monumento ni Gat Jose Rizal. Nakikita kita. At pangatlo, pumunta ka sa opisina ng punong guro. Pumunta ka sa opisina ng punong guro. At ikatlong uri ng panghalip na panao. Ikatlong panauhan. Tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Halimbawa, siya, niya, kaniya, nila, kanila. Halimbawa, siya ang sumuntok sa akin. Sino ang sumuntok sa kanya? Siya. Pangalawa, binigyan niya ako ng candy. Sino ang nagbigay sa kanya ng candy? Niya. Niya. Tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Sino makapagbibigay ng ibang halimbawa ng ikatlong panauhan? Magtaas ng kanang kamay. Tama, mahusay. Bigyan natin si Chola ng 5 palakpak. Magandang umaga mga bata. Ngayon, atin namang tatalakayin ang ikalawang uri ng panghalip. Panghalip pananong. Ano nga ba itong panghalip pananong? Panghalip pananong. Ito ang panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, pook, gawain, kayangian, panahon at iba pa. Sino at kanino? Para sa tao. Halimbawa, sino ang kumain sa pagkain sa mesa? Ikalawa, ano? Para sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Pangatlo, kailan? Para sa panahon at petsa. Halimbawa, kailan ang karawan mo? Pang-apat, saan? Para sa lugar. Halimbawa, saan ka nakatira? Panglima, bakit? Para sa dahilan. Halimbawa, bakit mo pinayagang umalis si Cardo? Pang-anim, magkano? Para sa halaga ng pera. Halimbawa, magkano ang asong nakadungaw sa bintana? Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin ng iba pang halimbawa ng pananong panghalip? Okay? Ms. Rosel? Sino ang kasama mo kanina? Magaling, Binibining Rosel. Ikatlong uri ng panghalip. Panghalip panaklaw. Ano nga ba itong panghalip panaklaw? Pakibasa mga bata? Tama. Ito ay panghalip na nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan ng ngalang tinutukoy na maaring tiyakin o di tiyakin. Ito ay sumasaklaw sa kaisahan o kalahatan ng pangalan. Ito ay may 3 kaurian. Una, kaisahan. Pangalawa, dami o kalahatan. At pangatlo, di katiyakan. Gaya ng gaano man, alin man, saan man, ano man, at kailanman. So, sino-sino sa inyo ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng dami o kalahatan?
Yes, Binibining Saladores. Magaling lahat. Sino pa? Yes, Binibining Carnese. Madla, magaling. Ika-apat na uri ng panghalip, panghalip pamatli. Ano nga ba itong panghalip pamatli? Pakibasa mga bata. Maraming salamat. Panghalip pamatli, ito ay ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lunan o pangyayari. Sa panghalip pamatlig, nalalaman ang layo o lapit ng bagay na itinuturo. Mayroon itong apat na uri. Pakibasa ang uri ng mga pamatlig mga bata. Oh, salamat. Uri ng panghalip pamatlig. Una, pronominal. Pangalawa, panawagang pansin o pahimaton. Pangatlo, patulad. Pang-apat, panglunan. Pronominal. Ito ay anyo o palagyo o paturon. Halimbawa, ere, o, niya, noon. So, ibig sabihin, ibang anyo o anyong niyari. Ikatlo, anyong sa palayon o pao. Halimbawa, dine, dito o dyan o doon. Ikalawa, panawag, pansin o pahimakon. Una, ere. Kalawa, heto or ito. Ikatlo, hayan or ayan. Ikaapat, hayan. Ikatlo, patulad. Una, ganire. Pangalawa, ganito. Pangatlo, ganyan. Pang-apat, ganoon. Ibig, anyo, gayon. Ikaapat, panlunan. Halimbawa, narini, ibang anyo na dini. Narito, ibang anyo, nandyan. Nariyan, ibang anyo, nandyan. At naroon, ibang anyo, nandoon. Ibig sabihin ng doon. Mayroon bang katanungan o paglilinaw tungkol sa aralin ngayong klase? Mabuti at wala. Ngayon, kumuha ng isang kalahating papel dahil meron kayong sasagutan. Isang kalahating papel. Kumuha ng isang kalahating papel. Makinig sa akin dahil babasahin ko ang panuto. Gamitin sa pangungusap ang bawat panghalip na nakatala. Gumawa kayo ng pangungusap at gamitin ang mga panghalip na nakatala. Naiintindihan ba? Mabuti at naiintindihan at ngayon ay pwede na kayong magsimula. Alam ko, marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Sino sa inyo ang makapagbibigay sa akin ng apat na uri ng panghalip? Yes, Binibining Mueblas, magaling. Panghalip panao, panghalip pananong, panghalip panaklaw, at panghalip pamatling. Kapag tataya, kumuha ng isang kalahating papel at sagutan ang mga sumusunod. Sa lungguhitan ang panghalip sa bawat pangungusap at isulat sapat lang kung anong uri ito. Naintindihan ba? Magaling. Maaari na kayong magsimula. Para sa inyong takdang aralin, sa isang buong papel, gumawa ng isang sanaysay o dialogong ginagamitan ng mga panghalip. Sa lungguhitan ang mga panghalip na ginamit. Inuulit ko. Sa isang buong papel, gumawa ng isang sanaysay o dialogong ginagamitan ng panghalip. Sa lungguhitan ang panghalip na ginamit. Naintindihan ba? Mabuti at naintindihan ninyo. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. Sige, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na mga bata at maraming salamat sa pakikinig sa akin ngayon.
Mag-ingat kayo palagi. Paalam!